Sa atin pong mga kababayan around the world, isang magandang umaga, magandang tanghali po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na nasa Pilipinas ngayon. Shoutout po sa inyong lahat. Marami pong salamat sa panunood. Atin pong talakayin at pag-usapan ito pong reaksyon ng ating Vice Presidente na si Sara Duterte tungkol nga po sa napapabalita ngayon na matutupad na ang 20 pesos per kilo na bigas. At napanood nga po natin yung pahayag ni Yusek Claire Castro, mga kababayan. So yan, ito po yung laging ginagamit na issue ng mga DDS laban po sa Administrasyong Marcos, ang 20 pesos per kilo na bigas. Ginagamit po nila para sirain ang Administrasyong Marcos, para kagalitan ng mga tao ang Administrasyong Marcos na hindi niya natupad ang kanyang pangako nung campaign period na mabigyan or na magbenta ang gobyerno ng 20 pesos kada kilo na bigas. Ito po ang laging ginagamit ng Duterte's camp, mga kababayan, para po siraan ang administrasyon. Mga kababayan, napakapangit po ng ganito. Talagang wala na po talagang pakikipagtulungan ang grupo ni Vice President Sara Duterte. Lahat po ay talagang puro paninira ang alam niya. Okay lang po sana kung meron po siyang nagagawang trabaho. Wala po, mga kababayan. Panay po ang kanyang la mierda. Kahit na ano-anong bundok ang kanyang inaakyat, mga kababayan. Alam niyo, parang ano lang po ito, agaw eksena, dahil ayaw niya pong mawala sa eksena. Alam po nating malapit na pong mawala yan sa eksena, lalo pag isa po siya sa ipapadampot sa ICC. Nakapatay ka. Patay kang bata kapag pinadampot ko ito sa ICC. Huwag po natin kalilimutan na si Las Cañas, isa sa mga star witnesses sa ICC, na isinasangkot niya po ang ating Vice Presidente. Kaya sa ngayon, it's very uncertain pa rin ang future ng ating Vice President. Maaring hindi, maaring oo. Maaring isa siya sa mga sangkot at ihaharap sa ICC, sa hukuman, para po managot, magpaliwanag sa mga akusasyon ni dating police officer Las Cañas. Mabigat po itong akusasyon, mga kababayan. Mabigat. Laban po ito sa ating Vice Presidente. Bago po tayo magpatuloy, gusto ko pong magpasalamat at i-shoutout uli kayo. Hindi po ako magsasawa na magpasalamat sa ating mga viewers. Kahit na po napakaliit ng ating channel, ay patuloy po tayo sa ating pagbibigay ng mga reaksyon, opinyon, kuro-kuro, etc. etc. Yan, marami pong salamat sa inyo lahat. Shout out again sa aking kaibigan na si Paring Balls, na lagi pong nanonood sa ating mga videos. Yan, hi, shout out kay Paring Balls. Ganun na rin kay Paring Mar Ekling ng Davao de Oro. Maraming salamat, Mar. Ingat lagi dyan. Alright? So, ito po ang pahayag ng Vice Presidente. Panuorin po natin. Meron akong pagdududa, ha, na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas, pero hindi pang tao, pang hayop. Ganun ba yung bigas ng NFA, sir? Oh, yan, diba? Yan yung 20 pesos per kilo na binebenta, yung pinapakain sa baboy. Ayan, mga kababayan. Nakita na po natin ang kanyang reaksyon. Imbis po na masayahan dahil finally makakamit na ng Administrasyong Marcos ang pinangakong 20 pesos per kilo na bigas. Wala, iba po ang kanyang reaksyon. Hindi po siya masaya.
Hindi po siya masaya dahil magagawa na ng Administrasyong Marcos. May pagkakaloob na ito sa mga consumers, sa mga mamamayang Pilipino, ang murang bigas. Instead na masayahan, siniraan pa niya at sinasabi pa niya, inunahan niya po mga kababayan na ito daw po ay bigas na hindi para sa tao. Ito daw po ay bigas para sa hayop. Ang sakit magsalita talaga ng Vice Presidente mga kababayan. Ang hindi po maganda dyan, magaling po siyang magsalita kagaya po ng tatay niya. Pero kung sa gawa mga kababayan, wala. Puro bulsa ang alam niya. Puro confidential funds na hindi makapagpaliwanag. Pero kung atake, manghusga, magaling po ang ating Vice Presidente mga kababayan. Wala naman siyang gawa. Ano po yung mga nagawa niya? Nagawa niya yung mga Mary Grace Piatos, yung mga Kokoy Villamin, yan po yung mga gawain niya. Yung po mga ghost students, mga ghost employees, korupsyon, etc., etc. Imbis sana na makipagtulungan na lang sa gobyerno at itikom na lang ang kanyang bunganga o bibig. Wala, hindi po. Talagang paninira po ang laging laman ng kanyang pag-iisip. Ayaw niya pong magtagumpay ang isang gobyerno. Gusto niya pong magalit ang taong bayan sa Administrasyong Marcos. Actually, ito po, from the very beginning, ito na po ang gusto nilang mangyari, na magalit ang taong bayan sa administrasyong ito. At kung ang administrasyong ito ay sabihin na nating bumagsak, well, siya po ang umaasang papalit. Pero mga kababayan, hindi po tayo papayag dyan. Hindi tayo papayag na isang Sara Duterte ang maging presidente o pumalit kay Bongbong Marcos. Never. Hindi po natin hahayaan yan. Mas masahol pa ito, mga kababayan, sa mas masahol pa sa pinakamasahol, mga kababayan, pag ito ang naging presidente ng Pilipinas. Kaya dapat po, i-push po natin ang kanyang pagkakatanggal sa posisyon bilang Vice Presidente because she doesn't deserve it, mga kababayan. Wala po siyang nagagawang maganda para sa bayan. Mas pinili nga po nilang panigan ng China. Ito po ang pamilyang pro-China na traidor sa bayan. Nakikitaan po natin na hindi maganda ang ugali ng isang Sara Duterte sa kanyang pahayag. Dapat maging masaya ka. Kung yun nga, pinapahayag ngayon ng palasyo na malapit nang lumabas ang 20 pesos per kilo na bigas. Kumbaga, they're trying to wrap it up. Pero imbis na maging masaya siya, nagalit pa siya. Hindi siya masaya na makakamit ng Marcos admin ang pinangako ng kampanya. Dahil gusto niya nga pong magalit ang mga Pilipino sa Marcos admin. Iyan po ang gusto nilang mangyari. Kagaya din po ng pinagsasigawan ni Harry Roque, ganyan din. Gusto nilang mapataob ang gobyerno para sila ang makabalik sa pwesto. Pero ang mga matitinong Pilipino, hindi tayo papayag na isang Duterte na naman ang bumalik sa pwesto dahil sila po ang pinaka-worst na namuno sa Pilipinas. Ito ang realidad. Real talk lang po tayo dito, mga kababayan. I support the administration of Bongbong Marcos. Kahit na sabihin na natin it's imperfect, mas gugustuhin ko na ang isang administrasyong Bongbong Marcos kesa naman sa isang Duterte, mga kababayan. Wala pong nagawa yung mga yan. Kaya itong si BP Sara, ulitin ko na naman, magaling sa salita. Magaling magkomento ng negative kontra sa administrasyon, pero panay po ang kanyang lakwatsa, wala naman pong nagagawang maganda para sa bayan. Malayong malayo ka kay Leni Robredo, BP Sara Duterte. Kung ikukumpara lang natin, wala ka sa kalingkingan
ni Leni Robredo. Dapat hindi ka na nangangarap na maging Pangulo dahil ngayon pa lang, as a Vice President, wala ka namang nagagawa para sa bayan. Hindi ka qualified. Wala sa'yo ang leadership skill. Instead of uniting the people, dinidivide mo ang taong bayan. Iba ang estilo mo. Hindi ka makamasang leader. Hindi po namin nakikitaan yan sa inyo. Hindi masama na mangarap, pero ang masasabi ko lang, sana itigil na natin ang isang pangangarap na hindi mangyayari dahil hindi po nyo kaya maging Pangulo ng Pilipinas. Siguro mayor ng Davao, okay lang. Pero kung ang pinag-uusapan natin ay ang national leadership, sorry my dear friend, hindi nyo kaya, hindi po kayo qualified maging Pangulo ng Pilipinas. Alright mga kababayan, ito lang po muna ang ating maikling reaksyon. Isang magandang hapon sa lahat. Paalam.